At nakita ko napakaganda. Amen ang kanyang topic. Hallelujah. At ako na-inspired na daanan ulit ang scripture na ito sa aklat ng Proverbs chapter 3 verse 9. Ang sabi ng Biblia, honor the Lord with thy substance. Purihin mo daw, sambahin mo daw ang ating Panginoon ng iyong substance. Sabi ng book of Hebrews chapter 11, now faith is the substance. Can you say that? So in other words, hallelujah, purihin mo, sambahin mo ang ating Panginoon ng iyong lahat ng buong pananampalataya. Amen? Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. In other words, ang pagsamba natin sa ating Panginoon dapat ay buong pananampalataya natin. Amen? Hindi 10%, hindi 20%, hindi 50%, hindi 90% ng iyong pananampalataya, kundi sasambahin natin ang Diyos ng buong puso natin. Ibibigay natin ang buong atensyon, ang buong paglilingkod, ang buong panahon, ang buong oras natin sa pagsamba sa ating Panginoon. Honor the Lord with thy presence, with thy substance. Yung substance na ito, walang iba kundi ang ating pananampalataya. Amen? At ito ang nagbibigay sa atin ng lakas para maglingkod sa Diyos. Kaya ang mga tao ay nagiging malakas sa paglilingkod sa Diyos kasi doon sa substance na meron sila, which is their faith. Amen. Hallelujah. At hindi lang yan, ang sabi, with all or with the first fruits of all thine increase. First fruits. Yung unang mga bunga, hallelujah, ng iyong paglago ay ibigay mo sa ating Panginoon. Amen. Pagising mo pa lang sa umaga, naniniwala ako, pinalago ka na ng ating Panginoon. Amen. Pangulot ng iyong mata, in-increase na ng ating Panginoon ang buhay mo. At ang sabi dito, i-honor mo siya, sambahin mo siya, pagmulat pa lang ng iyong mga mata. Amen. Kasi yung first fruits mo, hallelujah, yung unang araw mo, yung unang bunga mo ng paglago, naniniwala ko tayo lahat. Hallelujah, every day, tayo ay pinalalago ng ating Panginoon. Pag pinalalago tayo ng ating Panginoon, sa bawat mulat ng mata mo, i-honor mo ang ating Panginoon. Amen. Honor thy God, hallelujah, with the substance and with the first fruits of all thy increase. Amen. Para ano, hallelujah. So shall thy birds filled with plenty. Ibig sabihin, ang iyong bangad, ang iyong lalagyan, ang iyong sisidlan, hallelujah, ay mapuno ng sagana. Amen. Yes. Hindi konti, kundi sagana, hallelujah. Umaapaw, hallelujah, na pagpapala mula sa ating Panginoon. And thy presence shall burst. Pag sinabing burst out, abay talagang sumasambulat. Amen. Talagang umakalat, umaapaw, burst out. Hallelujah, with no wine. Ibig sabihin, pagmulat ng mata mo, ginalang mo at sinunod mo ating Panginoon, i-honor mo siya ng buong mong pananampalataya. Hallelujah. Ang bagay na ito ay mag-burst out. Lalabas sa iyo, bubukal sa iyo ang mga bagong anak. Amen. And what's that? Ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Pag kinuha natin yung word ng honor, ang ibig sabihin is high respect. High respect. Great esteem. Pag sinabing great esteem, hallelujah, mas mataas anumang bagay na meron ka. Inuuna mo siya sa lahat ng meron ka. Great esteem. Adherence to what is right, to conventional standard of conduct. Sa book of Hebrews chapter 11, now faith is the substance. Ito yung sinasabi ko kanina sa book of Proverbs. Hallelujah. Now faith is the top substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yes. Alright, hindi na natin. Amen. Let me read this code. Sabi niya, mga kapatid, when God can get a man in his hands, till he can get senses, conscience, everything cleaned out, until it stands with God behind it. In the Spirit, there's not a devil in the world can put a doubt in them. Ibig sabihin, kapag daw ang kamay ng Diyos
hallelujah, sa umaga pa lang, paggising mo, ay ibinigay mo sa Panginoon ang buhay mo, tinawakan ka ng ating Panginoon. Ang iyong senses, sense of hearing, sense of touch, sense of seeing, sense of smelling, hallelujah. Amen. Seeing to the Word of God, hearing to the Word of God, senses to the Word of God, amen. Taste to the Word of God. Ang lahat ng senses mo ay hinawakan ng ating Panginoon. Everything cleared out. Yes. Sabi nga ni Brother Rabin kanina, walang mga negative thoughts. Kasi hinawakan ng Diyos ang lahat ng senses mo. Hindi ang ating Panginoon. Hallelujah. Until with God's behind it, kapag ginawa ng Diyos ang buong mong senses, Brother Archie, hallelujah, may talagang pag-chinek ng doktor ang iyong laboratory, wala kang makikita kasi ang Diyos ang umawak ng senses mo. Ang sense of touch, ang hearing, ang smelling, ang tasting, and everything, hallelujah. Kapag hindi hinawa ng Diyos, and God behind it, in the Spirit, there's not a devil. Wala daw, Satanas, walang demonyo sa buong mundong ito can put a doubt in there. Hindi kayang magtanim, hindi kayang maglagay ng anumang alinlangan si Satanas sa buhay mo. Kaya talagang walang negative. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa book of Acts chapter 24, verse 1, ito po ay istorya ni Pablo kung saan siya'y hulihin at dinala sa sinagoga. Sabi ng Biblia, after 5 days, Ananias, the high priest, si Ananias ay pagkapunong hari, ilang mga makakataknanda ang nanumpati at nangalang Tertulo, nagdala ng mga bintang ang mga kalakihan nito sa gobernador laban kay Pablo. Nang tumayo si Pablo sa harap ng gobernador, nagsimula siyang partangan ni Tertulo. At sinabi sa gobernador, dahil sa iyo, nagkaroon kami ng labis na kapayapaan. Sabi niya sa gobernador, Gobernador, dahil sa iyo, nagkaroon kami ng kapayapaan. Amen. Labis na kapayapaan. At ang pag-intindi mo sa amin ay nagdulot ng ikaunlad ng aming bansa. Nakita niyo kung paano mangusap si Tertulo. Kinuha niya yung loob ng gobernador. Sabi niya, Gobernador, dahil sa iyo, abay naging payapa kami. Naging safe kami. Hallelujah. Kaya buong pasasalamat na tinanggap namin ang lahat ng bagay na iyong ginawa kataas-taasang Felix, sa gobernador. Kaya hindi ko na kayo pagkagambalain pa. Hinihiling ko sa inyo na makinig ng sandali sa akin ng may kagandahang loob. Sabi ni Tertulo, dahil natuklasan namin ang tao ito, si Pablo tinutukoy niya, na ang tao ito ay nanggugulo at dahilan ng pag-imagsik sa lahat ng mga Hudyo sa buong mundo at siya ang pinuno ng sekta ng Sereno. Sinubukan pa niya ang lapastanganin ng templo, kaya naman siya hinulit, gusto pa namin siya hatulan ayon sa aming batas. In other words, hallelujah, pinaratangan si Pablo, si Apostol Pablo ng lahat ng mga bagay ay may nakamalian at sinubok ito sa gobernador. Ngunit si Lysias na opisyal ay dumating at sabi din siya kinuha sa aming mga kamay. Kung tatanungin niyo si Pablo tungkol sa lahat ng mga bagay ito, maging ikaw din, malalaman mo ang mga paratang namin sa kanya. Sama-sama din, pinaratangan ng mga Hudyo si Pablo at sinabi ng lahat ng mga bagay na ito ay totoo. Ngunit nang sumenyas ang gobernador upang magsalita si Pablo, sumagot si Pablo, naunawaan ko na sa maraming taon ay naging hukuka sa aming bansang ito, kaya ginagagalak kong ipaliwanag ang aking sarili sa iyo. Sabi ni Pablo. Kapapatunayan mo na hindi pa aabot sa 12 araw mula na ako'y makiat sa Jerusalem upang sumamba. At nang makita nila ako sa templo, hindi ako makipagtalo kahit kanino man, at hindi ko ginulo ang maraming tao maging sa mga sinagoga o sa lungsod. At hindi nila kaya mapatunayan sa iyo ang mga reklamo nila laban sa akin ngayon. Sabi niya po sa Pablo. Subalit inaamin ko sa iyo ito, na ayon sa pamamaraan na tinatawag nilang sekta, sa pamamaraan din iyon, naglingkod ako sa Diyos ng aming mga ninuno, tapat ako sa lahat ng nasa batas, at sa mga kasulatan ng mga propeta, gayon din ang pagtitiwala ko sa Diyos, katulad ng paghihintay ng mga tao ito. Sa pagdating ng araw ng pagkabuhay ng mga patay, ng kapwa matubid at hindi matubid na tao,
At dahil dito, pinagsisikapan ko na magkaroon ng butihing walang kapintasan sa lahat ng mga bagay sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Kita niyo kung paano naging fair si Apostle Pablo. Pagkamat siya ay Kristiyano, hallelujah, at sumusunod sa Diyos, ay sumusunod din siya sa batas. Yeah. Amen, hallelujah. At pinaltangan siya ng maraming bagay ng mga Hudyo, hallelujah, doon sa sinagoga kung saan siya ay gustong katulad ng gobernador. Hallelujah. Amen? At alam niyo ba, ganyan si Satanas. Madalas siyang gumagawa ng mga reklamo at mga hatol at mga negatibong bagay at sinasabi sa iyo yung mga bagay na ito. Amen? He's trying to put you in doubt. Amen? Binibigyan kanya ng pag-aalinlangan kung sino ka at kung sino ka at kung ano ka. Amen? Binibigyan kanya ng sakit. Amen? At hanggang sa itong mga sakit na ito ay ang magbigay ng sa iyo ng alinlangan. Then, pero ang buong focus ni Satan is to get the believer in question and have guilt. Pag nagkaroon ka ng sakit, ay magtatanong ka. Kapag kinapos ka, ay magtatanong ka. Amen? Pastor, bakit ganito? Kung kailan ako naglingkod sa Diyos, at saka ako ganito kinakapos. Panginoon, kung kailan naglingkod ako sa Diyos, bakit ako nagkasakit? Amen? Hallelujah. Iyon ang main focus si Satan. Hallelujah. Naglalagay siya ng doubt. Ang focus niya ay maglagay siya ng doubt sa iyo para mag-question ka sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Satan is to get the believers in question and guilt and doubt of who he is and who she is. If he did it to Jesus, He will do it to you. In other words, kung ginawa ito ni Satanas, ay may nung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, di ba naalala nyo? Sabi ni Satanas sa ating Panginoon, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Amen. Satan trying to bring doubt. Amen. Nagdadala siya ng doubt. Amen. Hallelujah. Gusto niya bigyan ng doubt si Jesus Christ para mag-doubt siya kung sino siya. Yes. Amen. You say amen to that? Amen. Sabi niya, kung ikaw alam ng Diyos, tumalon ka. Kasi sasaluhin ka naman ng mga angel mo. Amen. Satan brings doubt. Ganon din sa ating mga mananampalataya. Kung anong ginawa ni Satan sa ating Panginoon, gagawin niyo din sa iyo yan. Yes. Magdadala siya ng doubt. At sabihin mo, sabi mo, believer ka, pero bakit naghihirap ka? Wala kang pera. Akala ko ba totoo ang Diyos mo? Bakit kinakapos ka? Akala ko ba tama yung mananampalataya, pero bakit ikaw ay kapos sa pera? Akala ko ba mayaman ang Diyos mo? Satan brings doubt. You say amen. Hallelujah. Then, he knew where he stood, pero ang ating Panginoon, hallelujah, nagkamali ng kinwestiyon si Satanas. Kasi alam ng ating Panginoon kung sino siya. He had a perfect place because he knew his place in the Scripture. Amen. Alam niya ang lugar niya sa Scripture. Sabi ng ating Panginoon, nasusulat. Yes. Hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Alam niya ang lugar niya sa Scripture. Nasusulat. Hallelujah. By His stripes, you are healed. Can you say amen? Amen. Dapat alam natin ang lugar natin sa Scripture. Pagkamat tayo sa tagas sa mga laot, pero tandaan nyo kung paano sumagot ang ating Panginoon. Sabi niya, nasusulat din naman. Kasi alam niya, he knew his place in the Scripture. Yes. He knew when he stood, alam niya kung saan siya nakatayo. He knew who he was, therefore, he knew where he stood. Yes. Ang ating Panginoon. Hallelujah. At mga kapatid, naniniwala ako, kung alam niyo kung saan kayo nakatayo sa umaga nito, at meron kayong confidence sa inyong kinatatayuan, with no doubt and guilt, walang doubt, walang alinlangan, walang guilt. Hallelujah. You can stand against any devil. Can you say amen to that? Kaya niyong tumayo sa anumang masama at kanino ang Satanas. Hallelujah. And the devil cannot penetrate. Yes. Hindi siya makapag-penetrate sa inyo. Hallelujah.
And that was we gonna be. The devil always use that in you to get doubt and question you. Alam niyo ba si Satanas, he's the #1 professional person that this can ever be. Si Satanas daw, ang kauna-una #1 at professional na tao o na person na nilalang, hallelujah, na nagdadala ng guilt. Paano siya naging professional? Napakalain mong pati yung mga 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago na kasalanan mo yung binabalik niya sa iyo para magka-doubt ka. Amen? Nanalangin ka ng ganito, tapos nanalangin ka ng pagkapala, abay binigyan ko ng problema. Amen? Napaka-professional na gumawa ng mga bagay para ibigay sa hindi yung tao. Pero dapat kung ikay believer, alam mo kung saan ka nakatayo. Alam mo kung sino ka. When the deepest part of you, yung soul natin, tsaka yung puso natin, is empty from guilt. Amen? Hallelujah. Empty daw ito sa guilt and shame. You can stand as Christian as its very best. Kaya yung tumayo. Amen. Maraming oras, maraming panahon, maraming bagay, nakakataon. Hallelujah. Na madalas sinasabi natin, yung mga best Christian ay nakaiyon yung mga full of the Holy Spirit and miracles and signs and wonders. At nagagawa nila yung mga ginawa ng mga believers the day of Pentecost and acting and doing what Jesus said. Sabi ng ating Panginoon, magagawa niyo ang lahat ng bagay. Kung paano ko ginawa, ay magagawa niyo din. Di ba natin sinabi ng Scripture? Amen. Kaya niyong gawin ang mga bagay na aking ginawa. Amen. Amen. And continue the words of Jesus Christ. Hallelujah. But, how do we get to that faith? Paano tayo makakapasok sa ganyang klase ng pananampalataya kagaya ng mga believers sa Pentecost? Amen. Hallelujah. Paano nila tanggap yun? Wala silang guilt, wala silang shame, walang condemnation sa puso nila, at pag wala yan, I guarantee you, you can do it. Amen. Ang day of Pentecost, dun sa upper room, hallelujah, nandun sila, 120 believers na nandoon, wala silang guilt, wala silang shame, wala silang doubt, nandun sila, sabi ng Biblia, bumaba ang banal na spirito as a rushing mighty wind. Amen. At as a tongue of fire. Hallelujah. At kapag ganyan kayo, kagaya ng day of Pentecost, you can get to that kind of faith. And somehow, yung atonement, what is that atonement? Ang dugo ng ating Panginoon, and wash all the guilt. Nang dumating ang banal na spirito sa day of Pentecost, nilinis yung lahat ng guilt na meron sila. Nilinis yung lahat ng doubt na meron sila. Ibig sabihin, ang banal na spirito ay ang kayang magtaboy ng lahat ng doubt at guilt sa puso natin. Amen. He can kick it out. Now faith gets into be like the Son of God. Kung paano, hallelujah, yung pananampalataya natin, magiging substance natin, hallelujah, para tayo maging katulad ng mga anak ng Diyos. Amen. And a Christian can only stand on its very best, para daw mga katayong Kristyano, sa lahat ng kanyang very best, is to be like the Son of God. Dapat free of mind, free of spirit, free of every guilt. Alisin natin ang ating buhay, ang ating isip, alisin natin yung doubt. Hallelujah. Ang mga spirito gustong sumila sa ating pananampalataya, alisin natin ito mga ito. Amen. Then Satan cannot penetrate. Hindi siya makapag-penetrate sa iyo. To those who feel from guilt and shame, everything is under the blood of Jesus Christ. Be pardoned and standing to use the Lord, by the Lord. That's the vessel that the devil should have prayed of. Pag ikay ginamit ng ating Panginoon, ibinigay mo ang buong buhay mo, hallelujah. Amen. Itinapon mong lahat, pinalaya mong lahat ito dahil sa dugo ng ating Panginoon. Dahil sa devil, ito katawan, hallelujah, na ang Satanas hindi kaya mag-penetrate at matatakot sa iyo. Hallelujah. Amen. Sa preaching niya, the greatest battle ever fought, sabi niya, see
It's your mind that's open up the door. Ang isip mo daw na nagbubukas ng pinto. Or closes the door, nagsasara din ang pinto. And listen to your conscience. At pinakikinggan mo yung budhi. Listen to your memory. Listen to your affection. But when your mind closes itself to those things and let God, the Spirit of the Word, come in, it blows the rest of stuff. Okay? Ang sinasabi ng propeta, kapag daw binuksan mo ang iyong isip at pinakinggan mo ang iyong conscience at nakinig ka sa iyong memory, sabi ng memory mo, sabi nito, 6 months ka na lang. Sabi ng doc, 2 ugat mo na lang gumagana. Pag pinagdaan mo yan sa memory mo, at pinakinggan mo yung memory mo, and then siyempre pag nandun niya sa memory mo, may kakaroon niya ng affections. Magugulumihanan ka. Matatakot ka. Panginoon, paano ito pagka ako'y nahirapan na naman huminga? Pagka sumakit na naman, Brother Archita, gininom ko, magdadawat ka na. Kasi ginamit mo yung iyong memory at affections. Amen? Sabi na rito, mga kapatid, but when your mind close itself to those things, pero pag sinarado mo ang isip mo sa mga bagay na ito, at tinayaan mo ang Diyos ang pumasok sa buhay mo, close and bless. Kaya nang itaboy ang lahat ng doubt, ang memory, ang affection sa buhay mo, dahil sinarado mo ang lahat ng ito, at binuksan mo at pinalastas mo mga Amen. 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 Every doubt is gone. Every fear is gone. Every sensation of doubt is gone. Sensation of doubt. Panginoon, magaling na ako, pero bakit masakit ang tuhod ko? Kasi sense of doubt. Saan parang magaling na ako? Pero bakit hindi ako makakag-second floor? Naalala ko ng kapitiling. Amen. Nagkaalit lang ako, Lord. Ayaw ko makapakain sa state. Ang sakit ng tuhod ko talaga. Nasa first Lord. Inayaan niya ako makakain sa state. Kasi yung una, inisip ko, ilapatas ko yung aking paa eh. Para pagtawag sa akin ni Brother Daniel, may maakit yung mas long step doon sa taas eh. Nagkaroon ako ito, mahihinapan ako pag-apit. Praise the Lord God, every fear is gone, every sensation of doubt is gone. Every feeling is gone, kahit yung nararamdaman mo mawawala. And there's nothing standing there but the Word of God. Amen. Walang ibang tatayo doon maliban sa salita ng ating Panginoon. And Satan cannot battles against. Hindi ka kaya labanin sa Satanas. Hindi ka kayang guluhin sa Satanas. Kasi nakatayo ang salita ng ating Panginoon sa buhay mo. Amen. There's nothing standing there but the Word of God. And Satan cannot battles against that. No sir. He cannot battles against it. Now, that's true. And we know that's true. When Christian against as its best, when Christian stands as its best, kapag daw ang Christianity tumayo sa pinaka-best nila, the devil can mess with you. Hindi ka kayang sirain sa Satanas. Hindi na kayang magkalat sa buhay mo. Amen? Kasi nakatayo ka kung saan ka dapat nakatayo. When Christian stands as its best. Amen. Sa Book of Acts, chapter 24, verse 15, binasa natin kanina. Sabi ng Apostol Pablo, kaya niya kayang tumayo sa harap ng gobernador at saka sa harap ng mga Hudyo. Sabi niya, I have hope toward God. Ganyan ba ang ating faith? Amen. Well, ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Amen. Kaya pala kaya natin tumayo sa lahat ng gawa ng kaaway kasi ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Amen. Kaya kaya natin tumayo sa karamdaman at sa problema at sa bagyo ng buhay natin. Why? Our hope is toward God. Amen. Si Pablo sabi niya, kaya niyang tumayo sa harap ng sinagoga at sa harap ng mga Hudyo at sa harap ng gobernador at sa hinahatulan ng mga tao doon. Kaya niyang tumayo. Sabi niya, the hope is toward God, which they themselves also allow. There shall be a resurrection of the dead. Alam niya, hallelujah, sirain man yung kanyang katawan kasi alam niyang babangunin ng Diyos ang kanyang katawan. Amen. Both the just and unjust. Yes. And, sabi niya sa verse 16, and herein do I exercise myself. Amen. Dapat daw ganyan ang ginagawa ng mga kapatid.
ini-exercise natin ang sarili natin sa mga bagay na ito. Yes. Dapat ini-exercise mo ang sarili mo. Sinasanay mo ang sarili mo na alam mo na ang Diyos ang kayang gumawa ng lahat. I-exercise mo ang sarili mo sa kanyang bagay. Can you say amen? And I exercise myself, sinasanay na ang kanyang sarili to have always conscience void of offense toward God. Na hindi niya masansala ang kalooban ng ating Panginoon. Sinasanay niya ang kanyang sarili, hallelujah, na sinusunod niya ang ating Panginoon. Kaya huwag kayong masanay. Amen. Na huwag niyong sundin ang ating Panginoon kasi kasasanayan niya. Hallelujah. At tinan niyo, iba, di ba? Kami ng Biblia, huwag niyong pabayaan ang people na gaya ng ugali ng iba. Ay, nasanay sila pinababayaan. Kaya yun ang nangyayari sa kanila. Pero sabi ni Apostle Paul, I hear, and herein do I exercise myself. Yung pagdating natin ng mga Bible study, part yun ng exercise. Ibig sabihin, i-exercise natin ang sarili natin at tayo pag-ibig sa ating Panginoon. Amen. Amen. And to have always a conscience void of offense toward of God and toward men. Sa preaching niya, who are you? Sabi niya, if you ever get the scared out of the church and let them realize who they are and what they are positionally, healing will be simplest message to be preached. Kapag daw, hallelujah, ang iglesia, alam niya at kilala niya kung sino siya. Alam ng iglesia at na-realize niya kung saan ang posisyon niya. Yun daw healing, abay, ang pinakasimpleng mensahe na kaya mo i-preach. Alam niyo ba, sa iglesia, napakahirap mangaral ng healing. Yan sa pinakamahirap ipangaral, ang healing. Kasi pag nangaral ka ng healing, tapos hindi ko, balik ka, may doubt lang ng kapalit mo. Kaya napakahirap daw ipangaral ng healing. Pero sa isang church daw na alam niya kung sino siya at alam niya ang position niya, healing will be the simplest message. Yes. Amen. Kasi alam niya ang position niya. Amen. It's the simplest message to be preached or anything else. Pero kung takot ka, but if you are scared, you are afraid, at hindi mo alam kung sino ka, that you are the sons and daughters of God, now, sabi niya, not way of future, and when sometime in the future, set in the heavenly places, now we are seated in the heavenly places, now right, sabi niya, now we are the sons and daughters of God. It does not yet appear what we shall be in the end. But we know we'll see Him, for we'll have a body like His. We'll see Him as He is. Realize who you are, sabi niya. Paragraph 1. If you can ever get them together, you have it. If they only realize who you are, kapag malalaman mo kung sino ka. Your sons and daughters of God, ikaw ay anak na lalaki at babae ng Diyos, that you will be heirs of the kingdom. Right now, we are kings, sabi na kayo ay mga hari, claim your legal rights. Amen. Dapat i-claim mo yung legal rights. Amen. Don't let Satan press anything on you. Huwag mong hayaan na si Satanas ay makahawak ng kahit anong bagay at part sa buhay mo. You are of God. Kayo sa Diyos. And He has got no rights to hold it. At walang karapatan sa Satanas na humawak ng alinman at kauntiman sa buhay mo. Amen. Kasi kayo ay sa Diyos. And that's the matter with the Pentecostal church tonight. Sabi niya, ito daw ang nangyayari problema sa mga Pentecostal church at sa mga full gospel people. Amen? They don't realize who they are. Hindi nila alam kung sino sila. They don't realize the power that's right in them. Hindi nila alam kung anong kapangyarihan meron sila. But it's harnessed down by unbelief. Ano nangyayari? Sila ay ginugupo ng hindi pananampalataya. You could ever get an avenue to work through, at kung alam nyo na ang Diyos ay kayang gumawa ng bagay sa anumang bagay sa mga sulok ng buhay mo, amen, it would be a marvelous what He could do. Gagawa siya ng mga bagay, amen, ng mga marvelous things sa buhay mo. Amen. But harness, you won't lose it, you keep it with unbelief. But the thing of it, they forget who they are. Amen.
dapat ang pinakamahalaga, sabi niya, kailangan malaman mo kung sino ka. Last note, that's what makes the devil angry. Alam niyo ba kung saan nagagalit si Satanas? Is let the church of God realize who they are. Kapag alam ng iglesia kung saan siya nakatayo, galit na galit si Satanas. Diba, no? Amen. Pag ang faith mo, Sister Faith, kung patubuhan natin ng tatay, wala na yata ang pag-asa. Amen. That way, ito si Satanas. Pero kung alam mo, na ang pananampalataya mo, na hindi mo yan pwedeng gawin kasi ang Diyos ang ating binibigyan. That's why the devil is angry. Yes, hallelujah. Amen. Let the church of God realize who they are. Dapat alam mo kung saan ka nakatayo at kung sino ka. Yes. And that's right, you to have it. Yun ang dapat na meron ka. Yun ang privilege ng ating Panginoon. God-given privilege. Satan doesn't have one right of nothing. Wala siyang karapatan kahit anong bagay sa buhay mo. He's only have love. Love lang yun. He was a strip of everything he had at Calvary. Amen. Tumulpit lang siya, sumugod lang siya sa Calvary. Pero wala siyang bagay na kaya magawa sa Calvary. Kaya ang katubusan natin, ang kagaling natin ng Diyos lang ang pwede gawa. When Jesus Christ was the sinner's place and died at Calvary, nang kunin niya ang ating kasalanan. Hallelujah. At siya yung matay sa pusong Calvario, Satan has no legal rights over nothing. Wala siyang karapatan sa buhay natin. Amen? Puso tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. But everything lays in the hands of the church and believer, even death itself, kahit daw kamatayan, ay wala nang kapangyarihan sa iyo. The bee, it loses its stinger, it's still a bee. Yun daw bee, yung bubuyog, pag tumusok na siya, na wala nang kanyang sting, bubuyog pa rin yun. But it ain't got nothing sting. Wala na siyang kamanda, wala na siyang pangtulok. And death has no sting to the believer. Wala nang sting of death ang Satanas sa mga believer. His stinger is gone. Why? Pinala lang doon ang ating Panginoon. Pinutol na ng ating Panginoon. Itinusok na sa ating Panginoon. Kaya nung umalis siya, amen, yung death na ito, dinala niya. Hallelujah. Death singing around, saying, well, this is the end of the road. I can point to Calvary and show a resurrection. Amen. Dapat alam mo yung resurrection day. I can point to Calvary, kaya mong ituro ang Kalbaryo, kaya mong ituro ang krus na nagbigay sa atin ng kagalingan. Kaya mong ituro kung nasa ng krus, ang krus na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Hallelujah. And show a resurrection. Ang krus na yun na kinamatayan ng ating Panginoon, ang siyang krus ng pagkabuhay natin. Amen? Yes. Hallelujah. And show, ipapakita sa krus na ito, that we are resurrected Christ. Tayo ay binuhay, hallelujah, na kabahagi ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pagpalain ng ating Panginoon sa lahat ng biyayang ito, mga kapatid, ang kaligtasan, ang galingan, ang tinatanggap natin lahat mula sa ating Panginoon. Tayo natin yung buhay ng